Dahil ang mga scammers mahilig mag-create ng sense of urgency. They're creating a sense of panic sa atin. So, tayo, thinking na may mawawala sa atin pag hindi natin ginawa yung pinapagawa nila. Yun ang natatakot tayo. O, baka hindi ko na ma-access yung account. O, baka sayang naman tong points na to, na-collect ko ng matagal, tapos mawawala lang dahil hindi ko i-click yung link na to, hindi ko i-update yung link na to. So, yun po usually ang pinupuntirya sa atin, no? Nag-create ng sense of fear sa atin and sense of urgency, sense of panic. So, yun po ang nangyayari sa atin. Ngayon, another case naman is, for some reason, kahit naman po, familiar na tayo sa mga scams na to, meron at meron pa rin nafo-fall sa mga fraudulent mechanisms nila, sa mga fraudulent scams nila. Kasi, unang-una, magaling po silang mag-manipulate. Magaling silang mag-manipulate visually, magaling silang mag-manipulate sa pananalita nila. Visually, when I say visually, nakakapag-create sila ng mga websites that look like they're legitimate. Kamukhang-kamukha ng mga legitimate websites natin. So, visually, ganun sila. Manipulate sila pag kinakausap nila tayo. So, medyo kapag mabilis tayong maniwala, no, yun ang effect. Hindi tayo, yung dapat alert tayo sa information na dumarating sa atin. Every single information, dapat take it with a grain of salt. Verify mo kung pwede, no? Does not apply lang sa mga scammers, lahat ng information. Kapag sinabi nila sa inyo na mag-release kami ng ganitong funds dahil member ka ng ganito-ganito, search mo na online. Tawagan mo na yung legitimate or tawagan mo na yung verified na number nitong mga nagpapakilalang ito to ask them for the real information to confirm kung totoo nga yung sinasabi nila. So ngayon medyo, kung napapansin natin ngayong Christmas season, medyo aligaga, no? Aligaga yung mga tao. Una-una tayo sa government agencies, medyo maraming ginagawa at the end of the year, no? Minsan baka hindi natin na-process ng maayos yung mga messages na nare-receive natin, yung mga calls na nare-receive natin dahil preoccupied tayo. So, take time to pause, take time to process all the information. Minsan, may mga nakakausap tayo na, sabi nila, attorney, alam naman namin to eh. Alam namin to actually. Tinuro din namin to sa nanay ko. Kasi lang nagkataon na yung araw na yon may ginagawa ako, tapos sumabay yung message niya, may link siya, mukha namang totoo, click ko. Ngayon pala, na-hack na yung account. So, we really have to be present, no?